Gusto ko nang bumitaw. Balikan natin yung context ng ating pinag-aaralan or yung text, yung passage na ating binasa sa umagang ito. Bago humantong si Elijah doon sa cave ng isang mountain at sinabi niya sa Panginoon, Lord, please take my life away. Kunin niyo na po ang buhay ko sapagkat hindi ko na po kaya. Before it happened, nagkaroon ng paligsahan ang isang propeta na si Elijah. Pinakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon doon. At sa kabilang dako naman, on the other corner, sumubok ang isang propeta at ang isang Diyos-Diyosan na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Long story short, si Elijah ang Panginoong Diyos ang nagtagumpay. Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan at pinakita niya na siya ang tunay at nag-iisang Diyos sa mundong ito. So, sa universe na ating kinabibilangan, where we live. At dahil sa bagay na iyon, naikwento ni King Ahab sa kanyang asawa. At itong asawang ito ay napaka-fierce, napaka-feisty. At sinabi niya, ipapapatay niya si Elijah. When Elijah heard this, siya ay natakot. He ran for his life. Kaya nga nabanggit dun sa verse 4, he journeyed for a day. He was running for his life for he knows na may gustong kumuha ng kanyang buhay. Hanggang sa napunta siya sa isang cave ng isang mountain. Sa buhay po natin, mga kapatid, there are instances where we find ourselves dun sa cave ng isang mountain. At sinasabi natin sa Panginoon dahil sobrang hirap na ng buhay, dahil sobrang pagod na tayo, Lord, please take my life away. Lord, di ko na po kaya. I want this life to end. Pero alam niyo mga kapatid, those thoughts are not from God. And if ever maka-encounter tayo ng mga ganong thoughts, let's not entertain them. Sapagkat those are whispers of the devil. And take note mga kapatid, the devil is the father or Satan is the father of confusion. Marahil sa mga pagkakataon na tayo may problema, tayo ay nalilito kung ang Diyos ba ay tunay o hindi. Marahil sa buhay natin na kung saan tayo pagod na, iniisip natin tunay bang may kapahingahan sa Diyos o wala. Pero here is the truth. Totoo ang Diyos regardless of whatever Satan may whisper to us, mga kapatid. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, patuloy po tayong kumapit sapagkat minsan hindi po bumitaw ang Panginoon sa ating mga buhay. Next slide, meron po diyang isang philosopher. He is one of the most foremost na Greek philosopher and his name is Aristotle. At sinabi niya, man is essentially a social animal. Ang isang tao daw ay isang social being na hindi siya mabubuhay and integral sa part ng buhay niya ang socialization or interaction with other people. Sapagkat it is being reinforced by the quote that no man is an island. Mahirap naman talagang mabuhay ng tayo lang at wala tayong kasama sa ating buhay. We have our family, we have our friends, we have this church na kung saan kasama natin sa paglago at paghango natin sa ating buhay. At bilang mga tao, as we communicate with other people, meron tayong mga greetings, meron tayong endearment sa iba. And in the next slide, there are 8 statements that I want all of you to read, isa-isa. Ito yung mga bagay na sinasabi natin when we communicate with other people. At ito yung mga sinasabi natin, wait lang, balik muna. Yan, thank you. Ito yung sinasabi natin when we give feedback to them, kapag nagbati sila sa atin. Everyone, please read the first word, ready, begin. Okay, next one. Next one. Next. 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 And the last one. Notice how easy it is to say these words, lalo na yung mga positive. Let's go first sa hello. It's easy to say hello to a person if you have a good relationship with that person. However, it becomes difficult to say hello to that person kung kayo ay not in good terms. Lalo sa church, di ba? Ang hirap mong pansinin yung isang kapatid na you're not in good terms. You can't say hello. It's hard. It's easy to say, how are you? Sa isang taong matagal mong hindi nakausap, but still you're in good terms. But it's hard to ask
Kamusta ka na, kapatid? Kamusta ka na, kaibigan? Sa isang tao na matagal mong nakausap and you know that you're not in good terms. It's easy to say, I'm fine, when life is totally fine. But it gets harder to say, I'm fine, kapag hindi naman talaga okay ang buhay natin. It's easy to say thank you to that person kapag nakuha natin yung ine-expect natin from that person. And it gets harder to say thank you kapag yung taong kagalit natin, siya pa yung gumagawa na mabuti sa atin. Because essentially, humans are prideful. We won't say thank you sa taong hindi natin kaayos. It's easy to say, I miss you to that person that you've been longing for. Matagal mong di nakita, matagal mong di nakausap, it's easy to say, I miss you. Pero ang hirap sabihin ng, I miss you, kapag you ended not in good terms. It's easy to say, I love you when you genuinely love that person. But is it easy for us to say, I love you kapag hindi ka mahal-mahal yung taong yon? It's hard. It's easy to say, I'm sorry. If nakagawa ka ng isang maliit na bagay sa isang tao, isang maliit na masamang bagay sa isang tao, you caused pain to that person, and you're very close to each other. But it's very hard to say, I'm sorry kapag you inflicted too much pain to that person. And it's also hard to say, I'm sorry kapag alam mo na ikaw yung mali. It's easy to say, I forgive you kapag maliit lang yung sakit na naramdaman mo. But it gets harder to say, I forgive you. Isa sa mga pinakamahirap na sabihin is, I forgive you. Pinapatawad na kita sa buhay na ito. Notice the positive, and negative. It's easy to say, hello, how are you? I'm fine, thank you, I miss you, I love you, I'm sorry, I forgive you. If you are in good terms with that person. However, it gets difficult to say, hello, how are you? I'm fine, thank you, I miss you, I love you, I'm sorry, I forgive you. Kapag you're not in good terms with another person. Pero alam niyo ba, there is this one thing, very contradicting dito sa positive at negative na ito. That when things get harder, it is easier to say this thing. Next slide. When life gets harder, it gets easier to say, I give up. It's easier to say, Lord, ayoko na po, pagod na ako. It's easier to say, enough, let's end this, tapos na tayo. It's very easy to say, I give up. Kapag ang buhay na ito ay takes too much toll from us. Ang daling mag-quit, ang daling tumalikod when everything does not go our way. Lalo tigit sa pananampalataya natin. It's so easy to give up God kapag nakakaranas tayo ng problema. Parang ang dali lang sa ating bitawan ng Panginoon kapag may problema tayong kinakaharap. Pero we do not realize na sa mga pagkakataon na tayo nahihirapan, na wala tayong matatakbuhan at matatawagan, ang Panginoon lang ang patuloy na kumakapit sa atin, pero tayo yung patuloy na bumibitaw sa Kanya. When life gets harder, it gets easier to say, I give up. Titingnan natin dun sa buhay ni Elijah. Sinabi niya, Lord, it is enough. Nung alam niya na may tatakbo, humahabol sa kanya and wants to take his life away, it was easy for him to say, it is enough. Pero before, just a few chapters from chapter 19, he was showing the power of God. He was exalting God. He was praising God because everything is going his way. Because everything is going according to his plan. Pero when someone wants to take his life away, nung may problemang humahabol sa kanya, nung ang hirap ng mabuhay sa mundong ito, it was easy for him to say, God, it is enough. Ayoko na. May gustong pumatay sa buhay ko. May gustong kumuha ng buhay ko. And it's better if you take my life away rather than they take my life away. At humahantong tayo sa mga pagkakataon na yan. And we are most vulnerable sa mga pagkakataon na ito. Kasi we have our faith. And it's easy to sway our faith sapagkat may faith tayo. At may mga pagkakataon, we go to that cave of the mountain. We get depressed. Tayo nalulugmok, nalulungkot. Hindi natin alam ang gagawin. And we just want to end everything. But then again, mga kapatid,
If we have those thoughts, please do not entertain them. Sapagkat yun ay hindi galing sa Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, what are the thoughts that God has for us? Thoughts of peace and not of evil. So why are we thinking evil things to ourselves, mga kapatid? Why do we entertain them? Tingnan natin yung mga dahilan kung bakit ba sumusuko ang isang tao. Let alone ang isang mananampalataya. We have to understand the reasons para mabigyan natin ng solusyon ang mga bagay na ito according to the Bible. First, nabanggit ko na kanina, napakahirap ng buhay. Ang daling bumitaw dahil ang hirap ng buhay. Ang daling sumuko kapag nahihirapan na tayo. Ang daling itigil ng isang bagay kapag hindi na natin siya kayang ipagpatuloy. Pangalawa, pagod na tayo. It's normal. Lahat tayo napapagod dahil tao lang tayo. We are living in the flesh. Taas nga ang kamay ng hindi napapagod. O di ba wala? Lahat tayo napapagod. Naiisip natin mamaya, Lunes na naman. Pag naiisip natin yung Lunes na naman, napapagod na agad tayo. At yun yung isa sa mga rason kung bakit tayo bumibitaw agad. Pangatlong reason, natatakot tayo sa mga maaaring mangyari because of fear, which is not from God. But it's normal that we experience and feel fear sapagkat tao pa rin tayo and we are most vulnerable to being fearful. At kaya tayo bumibitaw kasi natatakot tayo of the uncertain future. Next, dahil ng kabiguan. Because of failure, ayaw na nating ipagpatuloy ang isang bagay. Di ba, when we see ourselves 99 times trying and 99 times failing, parang ang hirap ng ipagpatuloy ng bagay na ito. And the last one, we think na wala ng pag-asa or everything is impossible. Dahil sa mga bagay at panalangin na ating pinapanalangin sa Panginoon na hindi natin agad nakikita ang kasagutan at ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, we do not feel His presence, akala natin wala ng pag-asa and akala natin there's no more hope for these things and for life to get better o mawala na ang mga problemang ito. Pero ating tatandaan na hindi natin pwedeng tanggalin ang problema. Laging may problema. Pero ang dapat nating isipin, kahit may problema, kasama natin ang Panginoon. At sa mga bagay na ito, may pag-asa. Sapagkat hanggat may buhay tayo, hanggat may lakas at may bagong bukas na binibigay ang Panginoon, meron at merong pag-asa. At merong posibilidad na gawing posible ng Panginoon lahat ng imposible sapagkat there is nothing impossible with God. Kaya ngayon, I want to share 5 things with you, mga kapatid. Very practical, very easy to follow, very easy to say that we can follow, but it's very hard to apply. Bakit kailangan nating magpatuloy at harapin ang hamon ng buhay? Bakit nga ba? Bakit ba natin kailangan patuloy na bumangon? Bakit kailangan nating patuloy na magtrabaho? Bakit patuloy natin kailangan mag-aral? At higit sa lahat bilang mananampalataya, bakit kailangan nating patuloy na maglingkod sa ating Panginoon? Let's look at number 1. According to Psalm 36 verse 9. Everyone, please read, ready, begin. Sabi dyan, Psalm 36 verse 9, for with thee is the fountain of life, in thy light we shall see light. Unang bagay kung bakit patuloy nating mabuhay is because number 1, God keeps us alive. Hanggat tayo'y binubuhay ng Panginoon, may rason tayo para magpatuloy sa buhay na ito. Kahit napakahirap ng buhay. Wala namang makapagsabi na napakadali ng buhay. Lahat may hirap. Kahit yung mga batang nakaupo dyan, yung nasa Sunday school, nahihirapan din sila sa buhay. There's no exception. Kahit may Panginoon tayo, we get to experience the difficulties and struggles of life. But what's the difference? Nalalaman natin at naiintindihan natin sa ating pananampalataya sa Panginoon na hanggat binubuhay niya tayo, ay kailangan nating patuloy na mabuhay. Sapagkat ang buhay na ito ay hindi sa atin, ang buhay na ito ay sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, very recent, popular people from Calapan, because of depression, because of all the struggles in this world, they take their lives away.
But we have to understand that we do not have any right to take our life away because this life in the first place is not ours. God is the life giver, and He is the keeper of life as well. So bakit natin i-entertain yung thoughts that I want to end this life, I want to take this life away, wala nang magandang mangyayari sa buhay na ito? That's not true. Maraming mangyayaring maganda sa buhay na ito. And the fact that we are alive, magandang pangitain yan mula sa ating Panginoon. If God keeps giving us life, then we have to keep on living because this life is from God and He is the keeper of this life. And whatever we do in this life, we have to understand na ang ginagawa natin at ang buhay na ito ay para sa kadakilaan ng ating Panginoon. That is our ultimate purpose and pursuit in life. Balikan natin yung buhay ni Elijah. He was journeying towards that cave in the mountain. Towards that cave on the mountain, on top of the mountain. At regardless of how much he wants to end his life, not necessarily end his life, no matter how he desires, how much he desires, kahit gaano niya kagusto na kunin ng Panginoon ang buhay niya, anong nangyayari? Patuloy siyang binibigyan ng buhay ng Panginoon. Sa pamamagitan ng uwak, siya'y nakakain. Sa pamamagitan ng anghel, siya'y nakakakain. Sapagkat gusto ng Panginoon at kalooban ng Panginoon sa kanya na patuloy na mabuhay. So kahit gaano kahirap ng buhay, yes, it's easy to say this. It's easy to say. But this is what God wants us to do. No matter how hard life is, hanggat binubuhay tayo ng Diyos, patuloy tayong mabuhay. Kasi tatandaan natin at babalik tayo sa dahilan na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ang buhay na ito ay hindi sa atin, ito ay sa Panginoon. So wala tayong karapatan na hilingin sa Diyos na kunin na niya ang buhay natin. Hindi tayo masusunod. Ano tayo? Desisyon? Diyos ang masusunod. Diyos ang masusunod sa ating buhay because everything comes from Him. And He is the only one who has the power to take the things that He has given us, mga kapatid. Kaya hanggat sabi dyan in the next 2 slides, as long as God gives us life, next slide please, as long as God gives us life, we have to live. As long as God gives us a new day, there will always be a new hope. Hanggat may panibagong umaga, may panibagong pag-asa, mga kapatid. Diba sabi? Weeping may tarry for a night, but joy cometh in the morning. May pag-asa. Kasi hanggat binubuhay tayo ng Diyos, may pag-asa sa buhay na ito. Hindi katapusan ng mundo ang isang kabiguan. Hindi katapusan ng mundo ang isang bagay na hindi mo nakamit. Marahil ito hindi kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kaya hanggat binubuhay ng Panginoon tayo, patuloy tayong mabuhay sapagkat that's one testament that God is not yet done with our lives. Hanggat hindi sinasabi ng Diyos na tapos na, kailangan nating magpatuloy. Sapagkat Diyos ang may hawak ng buhay natin at Siya ang nagkikip ng ating buhay. Sabi nga sa isang verse sa James, everyone please read, ready, begin. Instead of us saying na, Lord, please take my life away, let's say this instead. Kung loloobin ng Panginoon na mabuhay ako, gagawin ko ang mga bagay na ito. That's better. It shows faith. It does not show doubt. Kasi alam natin na ang may hawak talaga ng buhay natin, Panginoon. So let's not entertain thoughts, negative thoughts coming from the devil. Sapagkat ang sinasabi ng Diyos sa atin, anak, patuloy kang mabuhay sapagkat binibigyan kita ng buhay at kasama mo ko sa buhay na yan. Patuloy tayong mabuhay, mga kapatid. Ang saya-saya mabuhay sapagkat alam natin na may Panginoong sumasama sa atin sa araw-araw. Ang buhay natin noon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, parehas naman may problema. Tapos akala natin, we have this preconception, we are presupposing that once I follow Jesus Christ, mawawala lahat ng problema ko. But that's not the case. Akala natin, mas dumami ang problema nung naging mananampalataya, but that's not the case. Hindi yun ang totoong nangyari.
Akala lang kasi natin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, mawawala lahat ng problema. Kaya akala natin dumadami yung problema natin. Kasi iniisip natin, ay akala ko ba walang problema kapag sumunod sa Panginoon? Actually, we are more vulnerable to trials of this life ever since we follow Jesus Christ. Pero ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon? Ye shall have tribulations, but be of good cheer. He has already overcome the world. So if He has already overcome the world, napakaliit ng mga problemang nararanasan natin. But He has already overcome everything in this world, everything in this universe. So let's not give up. Patuloy po tayong kumapit. Huwag po tayong bibitaw. Sapagkat isa sa mga rason na magbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa para hindi bumitaw ay dahil hanggang ngayon buhay pa rin tayo. Look at you. You are sitting there still alive. Sapagkat ang Diyos gusto ka pang mabuhay. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya hanggat gumigising tayo, nagagawa natin yung mga trabaho natin, yung ating pag-aaral, yung ating paglilingkod sa Panginoon, what not, let's keep on living, mga kapatid. Because this life came from God and He keeps this life for us. Pangalawang bagay, why we have to keep on keeping on, why we have to keep on living. First is not just because God keeps us alive, but according to Jeremiah chapter 29 verse 11, everyone read, begin. Kung ang Diyos ay patuloy tayong binubuhay, ibig sabihin, number 2, God still has a plan for us, mga kapatid. Hanggat may buhay, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin, kailangan pang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang plano sa ating buhay. Hanggat buhay, may plano ang Diyos sa atin. Kaya tingnan niyo yan, thoughts of peace. Kaya if ever we come to a point in life where we hear the devil whispers that you are not good enough, itigil mo na yun, walang magandang mangyayari. Iniwan ka na ng Diyos mong sinasampalatayanan. Don't believe those thoughts. Don't entertain those thoughts. Sapagkat ang thoughts ng Panginoon sa atin is thoughts of peace and not of evil, to give us an expected and very good end. We have a good God, so we can expect good and great things coming from God, mga kapatid. Tingnan natin yung buhay uli ni Elijah. Sabi dyan, and the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. Next. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel. And Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niya. Kasi if God took away his life there in that cave in the mountain, magkakaroon pa kaya ng hari ang Israel? Magkakaroon kaya ng hari ang Syria? Magkakaroon kaya siya ng successor in the guise or in the embodiment of Elisha? Siguro may ibang gagamitin ng Panginoon, pero hindi talaga yun ang plano ng Panginoon sa buhay niya. Kaya patuloy siyang binuhay ng Panginoon kasi kailangan pa niyang gawin ang mga bagay na ito. Sa buhay natin, kaya tayo patuloy na binubuhay ng Panginoon sapagkat may gusto pang ipagawa ang Panginoon sa ating buhay. I'll be sharing with you a testimony. Hindi ko na sinama yung picture dyan ng aking father. But before he went home here in the Philippines noong July to attend my graduation, siya po ay naoperahan sa puso. And nalaman namin, tapos na yung operation. Eh di nagalit yung nanay ko kasi pambihira naman, magsasabi tapos na. Paano kung hindi naging successful yung operation, di ba? But praise the Lord sapagkat hindi yun ang nangyari. Sinasabi sa akin ng aking father when we have our late night talks, nag-uusap kami, spiritual things. Sinabi niya sa akin, anak, alam mo, akala ko tapos na ang Panginoon sa buhay ko. Kasi sa puso siya inoperahan eh. Though it's angiostasy, hindi naman inopen. But still, it is something that I am fearful of, yung mawala yung father ko. Pero sinabi nga ng aking father, as he attests the goodness of God, may plano pa ang Panginoon sa kanyang buhay.
Plano ng Panginoon na maka-attend ang father ko dito sa aking graduation. Plano ng Panginoon that we get to spend more than a month together as a family. Plano ng Panginoon na hindi kami gumastos. Sapagkat there, libre yung operation niya. And sabi na aking father, kung dito daw siya inabutan, 700,000 pesos daw yung aabutin ng operation niya. See, yung plano ng Diyos sa buhay ng aking ama. And tingnan din natin yung maaaring gawin ng Panginoon sa ating buhay hanggat nabubuhay tayo. Hanggat hindi kinukuha ng Panginoon ang buhay natin, hindi pa siya tapos. It's not over until God is the one who says it's over. Hanggat may buhay, may plano ang Diyos. Hindi niya kukunin ang buhay natin hanggat hindi na isa sa katuparan ng kanyang dakilang kalooban sa atin. Di ba napakaganda nung exit at nung death ni Elijah? He went up to heaven in a flaming chariot. Magkakaroon kaya ng successor na Elisha if God took away his life there in the cave in the mountain? No, I don't think so. Pero look at what happened in history. Sapagkat hindi kinukuha ng Panginoon ang buhay ng kanyang mga anak at ng kanyang tao hanggat hindi pa siya tapos sa buhay nila. Kaya buhay pa rin tayo ngayon. May plano pang Panginoon sa ating buhay. Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala pang assurance kung ano bang meron sa buhay na ito, anong katotohanan ng buhay na ito. Kaya kabuhay ngayon, if you don't know your purpose, God loves you. At ang Panginoon ay may plano sa iyong buhay. Hindi lang tayo basta tao, gusto ng Panginoon na maging anak niya tayo. At gusto ng Panginoon na tanggapin natin yung inaalay niyang libreng kaligtasan. Kaya't na nakaupo pa rin tayo sa kinauupuan natin ngayon because God still has a plan for us. So let's keep on living, mga kapatid. Because God keeps us alive and God still has a plan for us. Sabi dyan, in the next slides, next. Ayan, if God's plans for us are not yet fulfilled, then we have all the reason to keep on living and to keep on fighting the hardships of this life. It's true, it's hard. Pero hanggat hindi tapos ang Panginoon sa buhay natin, huwag nating tapusin ang buhay na ito. Let's keep on living, not just for ourselves, but most importantly for God and for His glory. Let's keep on living because God still has a plan for us. Huwag na huwag tayong bibitaw, mga kapatid. Pangatlong rason, why we have to keep on keeping on, why we have to continue, bakit kailangan nating mabuhay ng patuloy. According to Hebrews chapter 13 verse 5, everyone read begin. Sa buhay natin, we know that God keeps us alive. And if God keeps us alive, He still has a plan for us. Pero sa buhay na ito, hindi natin laging nararamdaman ang presensya ng Diyos according to Satan. But we have to keep in mind na sa plano ng Diyos sa ating buhay, lagi niya tayong kasama. So that's why we have to keep on living because God is always with us, mga kapatid. Tayo po ay ni minsan hindi pinabayaan ng Panginoon. Tingnan natin ang ating mga sarili. Let's compare ourselves 5 years or 10 years ago hanggang ngayon. Ang lulusog nating lahat, di ba? Tapos nakita natin yung kalaguan na binigay ng Panginoon through His grace sa ating paglakad kasama niya. Spiritually, we have grown a lot. In numbers, we have grown a lot. In the ministries, we have grown a lot. In resources, we have grown a lot. Kasi sa bawat tagpo ng ating buhay, nandun ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pababayaan. Napakasimple ng mga bagay na ito. But we are always reminded to keep on thinking of these things sapagkat nakakalimutan natin yung pinaka-basic na bagay sa buhay bilang isang mananampalataya. Tingnan uli natin yung buhay ni Elijah. Sinabi ng Diyos sa kanya, Elijah, go out of the cave at pumunta ka sa tuktok ng mountain. And there, God blew a strong wind. At sinabi doon, wala ang Diyos, wala ang presensya ng Diyos sa strong wind na yun. Then after, there was an earthquake. Niyanig ang place na yun. And in that earthquake, God's presence is not there. And lastly, there was a fire. Nagkaroon na sunog, but God's presence wasn't there.
But after the fire, there was a still small voice. There is a whisper. And God's presence was in that whisper. Ano ibig sabihin niyan, Preacher Alex? Sa buhay po natin, we don't have to experience, next, it doesn't have to be an extravagant event to know that God is there. Hindi kailangang engrande lahat ng pangyayari sa buhay para malaman natin na kasama natin ang Panginoon. Because even in stillness, in quietness, in calmness, nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Minsan, sa mga pagkakataon na hindi natin talaga maramdaman ang presensya ng Diyos, tumahimik tayo. At sa katahimikan na yun, baka doon natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi lahat ng himala ay isang kakaibang pangyayari. Sapagkat kahit ang isang maliit na bulong ng Diyos ay isang himala na. Kasi minsan, we have this preconception that miracles are a very supernatural thing. Noon yun, oo. Pero ngayon, hindi necessarily ganun ang mga himala na nagmumula sa Diyos. After you pray, after you put your weight sa paanan ng Panginoong Hesukristo, after you put all your prayers and your heart's desires to Him, after you say Amen, in that stillness, and that momentary calmness and quietness, maaaring bumubulong doon ang Diyos, at yun ay isang himala na, mga kapatid. It's a miracle when God gives us peace of mind after we pray. Sapagkat napakahirap, wala kang mahahanap na kapayapaan sa mundong ito. Kaya himala, isang malaking himala, ang kapayapaan na mararamdaman natin after we pray. Sa buhay natin, kapag tayo ay nakaka-reach ng rock bottom, yung wala na tayong pambayad, walang-wala na tayo, parang ang hirap ng i-budget ng lahat ng bagay, paano natin pag-aaralin ng ating mga anak, ang hirap namang maghanap ng trabaho, feeling ko, pinababayaanan na ako ng Diyos. Pero huwag nating isipin na pinababayaanan tayo ng Diyos. Kasi nga, binubuhay tayo, nakakakain tayo. Isang linggong lumilipas na tayo nakaka-survive. Sapagkat mapagbiyaya ang Diyos at hindi niya tayo iiwan. Ganon din sa buhay ni Elijah doon, di ba? God provided his meals kahit gusto na niyang mamatay. God provided everything he need kahit gusto na niyang mawala. Kaya kahit gaano kahirap ng buhay, ang sarap-sarap harapin ng hamon ng buhay lalo't alam natin na kasama natin ang Diyos. At siya ang tunay na lalaban para sa atin. We put up a fight, pero it's not us who fights. It's God who fights. The Lord shall fight for you, and you shall only hold your peace. We just have to be still because it's God who fights for us. Siya ang haharap sa mga bagay na yan. Kasi kung tayo lang, hindi naman talaga natin kaya. Kaya kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay para malampasan lahat ng kahirapan ng mundong ito. Are you still there, mga kapatid? Wherever we are, whatever tagpo ng buhay natin, kahit hindi naman talaga natin ramdam yung presensya ng Diyos, nandyan ang Diyos lagi, mga kapatid. God is always there. Hindi kailangang malaki o napakabongga ng pangyayari. Kahit sa katahimikan ng ating puso, magpaparamdam at magpaparamdam ang Diyos sa atin. At yun ay isang malaking himala na. Naniniwala po ba kayo sa himala, mga kapatid? Totoo ang himala. Sa panahon natin ngayon, hindi na himala yung mahati ang dagat, yung may uulan ng apoy o kung ano-ano paman. Yung kapayapaan pa lang na maramdaman natin after we pray, that's a miracle already. Kasi there's a peace in my heart that the world can never give. And that peace cannot be taken away because that peace came from God, mga kapatid. So let's keep on holding on. Wag na wag tayong bibitaw kahit napakahirap na. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nakakapit sa atin at patuloy tayong sinasamahan. Let's keep on keeping on because God is always with us. Number 4. We're almost done, mga kapatid. According to Matthew chapter 11, verse 28, everyone, I want you to read, ready, begin.
and I will give you rest. Sa buhay na ito, tayo nabubuhay sapagkat ang Diyos ay may plano pa sa atin, at sa mga plano niya tayo ay kanyang sinasamahan. At sa mga pagkakataon na isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang plano sa atin, napapagod tayo. And it's normal to be tired. It's normal to feel exhausted. It's normal to feel burnt out. So why should we have to keeping on? Because God treats us with rest. Kung tayo ay napapagod, magpahinga. Hindi naman pinagbabawalan na magpahinga eh. Pero wag na wag tayong hihinto. At wag namang habang buhay nakapahinga ng kunin natin. Let's rest. At kung magpapahinga tayo, doon tayo sa kapahingahan na hindi nauubos. Hahanap pa tayo sa iba, ay nandyan na nga yung kapahingahan na binibigay ng Panginoon na never mauubos. It will never be exhausted. Balikan ulit natin yung story ni Elijah. Somehow, tingnan natin dyan sa next slide. We do not realize that Elijah journeyed so that he can somehow have some time off. Napagod siya because he was doing things not for himself but for others, for the Israelites. And he forgot to have self-care. At sa buhay natin, siguro nararamdaman natin yung pagod sapagkat we do so much things for others at nakakalimutan din naman natin ang ating sarili. We forget to have some time off. We too can have some time off. And if we will have some time off, let's spend this time off with God. It doesn't have to be at church. It doesn't have to be always in the ministry. Spend a minute or two in prayer. That's some time off with God. You can rest in that brief moment, mga kapatid. Sino ka ho dito ang hindi napapagod? Di ka naman lahat tayo napapagod. Nakakapagod mabuhay sa mundong ito? O di ka bukas yung magtatrabaho, Lunes na naman? Anong gagawin natin? Kailangan nating magpatuloy sa buhay na ito sapagkat patuloy tayong binubuhay ng Diyos. At sapagkat may plano pa siya. At kung tayo man ay napapagod, magpahinga tayo sa kapahingahang binibigay at inaalay ng Panginoon. Kaya siguro minsan, hindi natin maranasan yung talagang kapahingahan, hinahanap natin ito sa iba. We find rest on things that are fleeting, on things that are temporary. Next slide. Next slide. Kaya totoo na ang pahinga ay hindi laging lugar, sapagkat minsan naiisip natin ang kama ay isang magandang kapahingahan. After a very long day of work na nakakapagod, after 8 hours of spending time at school studying, being excellent, gusto kong humiga sa kama at magpahinga. Pero paggising natin parang pagod pa rin tayo, di ba? Kasi gano'n na naman ang buhay, paulit-ulit, walang pagbabago. Minsan ang kapahingahan natin ay tao. Yung mga partner natin, pwede natin gawing pahinga. Pero kadalasan ang Panginoon ang nagbibigay talaga ng tunay na kapahingahan. Sapagkat sa mundong nakakapagod, si Jesucristo ang tunay na kapahingahan, mga kapatid. At lagi tayong mapapagod. Alam ng Diyos na lagi tayong mapapagod, kaya nag-aalay siya ng kapahingahan. Alam ng Diyos na sa mundong ito marami tayong gagawin na nakakapagod, kaya nag-aalay siya ng kapahingahan. Kapahingahan hindi magwawakas. Kapahingahan hindi temporary. A rest that is not fleeting. Rather, a rest that will last forever. Hindi naman yung rest na hihimlay na talaga. Pero yung rest na alam mo na kapag kasama mo ang Panginoon, merong kapahingahan lagi. Kasi lagi mong kasama ang Panginoon sa buhay natin. And when we have our time off with God, make sure we tell Him our honest feelings. Because He is the one who truly understands what we're going through. If it's hard for us to verbalize sa ating family, sa ating friends, to our brethren, then let's speak to God. Sapagkat siya lang naman ang tunay na nakakaintindi at nakakaalam ng bigat ng ating sitwasyon. Huwag nating hanapin sa mundo. Huwag nating i-post sa Facebook. Walang pakialam ang Facebook sa ating nararamdaman. Pero ang Diyos, He cares for us, mga kapatid. Kaya ilagak natin sa Diyos because He careth for us. Gusto mo nang bumitaw? Wag. Pwede ka namang magpahinga kung napapagod ka. And kung hahanap ka ng pahinga,
Sa Diyos tayo lumapit. Kapag pagod, magpahinga lang at huwag tuluyang sumuko. Pagkatapos magpahinga, tuloy ulit ang buhay. Naalala ko si Pastor. Kahit mahirap ang buhay, tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Nakakamiss ang ating Pastor. At hanggat buhay tayo, nakakapagod man, may kapahingahang inaalay ang Panginoon sa ating buhay. Hanggat buhay, may plano, kaya patuloy na mabuhay mga kapatid. Mabuhay tayong lahat. Next, last one. We are almost through. Everyone, read Philippians 1 verse 6. Ready, begin. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Firstly, bakit patuloy dapat tayong kumapit at mabuhay? Sapagkat buhay tayo. At dahil buhay tayo, may plano ang Diyos. At kung may plano ang Diyos, sasamahan niya tayo sa plano niya ngayon. Mapapagod tayo pero He will give us rest. Pero there will be instances na talagang hindi na natin kaya, gustong-gusto na nating sumuko. And number 5, bakit kailangan nating hindi mabitaw? Because God is the one who inspires us to continue. Walang ibang magbibigay sa iyo ng motivation to keep on living but God Himself. Marami akong pwedeng sabihin. I can be your motivational speaker and everything else. I will say all the words I can say to motivate you. Pero it will never be enough. Pero I hope and I pray that when we pray to God and we read His Word, we have some time off with Him. Sana ma-inspire tayo na patuloy na magpatuloy sa Panginoon at mabuhay. Sapagkat Diyos lang naman na magbibigay ng kasapatan sa ating mga buhay. Alam ko hindi sapat itong sinasabi ko sa inyo, pero Diyos ang magbibigay ng kasapatan sa kakulangan na kung anumang meron tayo. Gustong-gusto na nating bumitawag. Kasi wala tayo sa kinauupuan natin ngayon kung sumuko ang Panginoong Jesucristo on the way to Golgotha. Kasi if there is one person who showed determination up until the end, it was none other than Jesus Christ. Imagine you are carrying 2 pieces of timber wood. Gopher pala. Ang bigat niyan. Kaya ga nating kargahin yan? Hindi. Mauutas tayo pag kinarga natin yan. Susuko tayo pihado. Pero ang Panginoon hindi sumuko. Wala tayo sa kinauupuan natin ngayon kung si Kristo ay sumuko. Doon pa lang sa baba ng bundok ng Golgotha. Pero hindi siya sumuko. Kasi kailangan niyang isakatuparan ang plano ng Diyos Ama sa Kanya. Kaya kung hindi tayo may inspire sa determination ng Panginoon, ay di ko na alam kung sino pang mag-i-inspire sa atin. Di ko na alam kung saan tayo huhugot ng motivation to keep on keeping on. This is the best example of not giving up. Next slide. Next slide. So Jesus never gave up on us. So let's strive to not give up as well. Especially when we think of giving Him up. Kasi di ba pag mahirap ang buhay, ang una nating sinusuko, binibitawan, Panginoon. Evident yan sa buhay natin. Ang hirap. Para namang walang Panginoon, bibitawan ko na nga. Parang iniitsa na lang natin ang gano'n ng Panginoon. Nakakalimutan natin lahat ng himalang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Lahat ng kabutihang binigay niya at inalay sa atin. Nawawala lahat yun sa ating isipan kapag sobrang nahihirapan tayo. Kasi it's easy to say, I give up. It's easy to say, Lord, it's enough. Tapos na tayo, Panginoon, ayoko na. Kapag napakahirap ng buhay. Pero look at that. Hindi sumuko ang Panginoon sa atin. Balikan natin yung Philippians 1:6, He which hath begun a good work in you. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. He will perform it until the day of Jesus Christ, up until the end. Hindi niya tayo susukuan, mga kapatid. Balik po tayo, balik. Not yet. Yan. Thank you. So kung hindi sumusuko ang Panginoon sa atin, sino tayo para sukuan ng Panginoon? Kapag nahihirapan tayo, let's not give up on God. Let's not give up on God because God will never give up on us. May plano pa nga siya sa atin eh.
Kasi alam niya na kaya natin to as long as nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya sa buhay na ito mga kapatid, I'll be ending with this verse. I first heard this verse kay Tita Lenny. And when I meditated this verse, it became my life verse as well. Kasi parang ito na yung buhay ko sa mundong ito. Everyone, read, begin. Ang una nating napakinggan when we had faith was hearing the Word of God. And that is the Word of life. Who is the Word of life? That is Jesus Christ. Nananampalataya tayo na babalik muli ang Panginoon sa ating para kunin tayo. Para kunin tayo papunta dun sa langit and everything will be glorious and perfect. Anong ibig sabihin nito? Sa buhay na ito, sa ating paglilingkuran, sometimes we think we run in vain. And sometimes we think we labor in vain. But that's not the case, mga kapatid. Kasi when we keep on holding forth on the word of life, we will surely rejoice kapag bumalik ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At kapag kinuha niya tayo, take us up there in heaven. Kaya let's keep on holding forth to Jesus Christ. Wag na wag tayong bumitaw. Sapagkat ang Diyos hindi bumibitaw. Sa mga pagkakataon na akala natin, di natin kasama ang Panginoon, hindi Panginoon ang bumibitaw. Tayo ang bumibitaw sa Panginoon. Di ka sabi nga ng Panginoon in John chapter 10 verse 28, and no man shall take them out, pluck them out of my hand. Ibig sabihin, hawak tayo ng Diyos. So kapag di natin nararamdaman ang presensya ng Diyos, tayo ang bumibitaw. So let's keep on holding on. Napakaganda ng verse na to sapagkat this is the totality of our life as Christians. Maglingkod tayo, maglakad tayo kasama ang Panginoon at lagi nating panghawakan ang Kanyang salita. Sapagkat sa kaduluduluhan, we will realize that everything will never be in vain. And when we see that everything is not in vain, we will rejoice in the day of Jesus Christ, mga kapatid. Kaya wag na wag po tayong susuko sa ating pagtatapos. Tandaan ulit natin ang mga bagay na ito. Kung gusto na nating bumitaw, tandaan natin buhay tayo. Kaya kailangan nating magpatuloy sa buhay na ito. At dahil patuloy tayong binubuhay ng Diyos, pakikipindot nga ng isa. Dahil patuloy tayong binubuhay ng Diyos, may plano siya sa buhay natin, hindi pa tapos. At dahil may plano pa ang Diyos sa ating buhay, sa plano niyang yon, kasama natin siya. Hindi niya tayo pababayaan. At kung tayo man ay napapagod sa buhay na ito, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. At kung susukong-suko na tayo, di na natin kayang kumapit, tandaan natin yung krus ng Kalbaryo, kung papaanong hindi tayo sinukuan ng Panginoon. And we will all have the reasons para patuloy na kumapit sa ating Panginoon. Gusto na nating bumitaw? Kapag gusto nating bumitaw, mga kapatid, tandaan natin ang mga bagay na ito upang maalaala natin kung bakit tayo patuloy na dapat kumapit sa ating Panginoon. Let's not give up, Panginoon. Let's not give up, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay laging nandyan, nakakapit sa atin. Kung nakakapit siya, patuloy tayong kumapit. Wag na wag tayong bibitaw, mga kapatid. To God be the glory and God bless us all.